Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, please bless our benefactors, partners, donors, the people who work behind of this ministry. Bless them for their generosity, loyalty, and faithfulness to this ministry. Amahan, bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay radio stations in some towns. Bless all our frequencies, towers, modern equipments. Amahan, bless our satellite ministry, CCTN. Father, bless all our staff, management, with Boston Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia. Protect them, bless them, inspire them, make them happy, Father. Empower all of them, including those who work with me at the back of the camera and the closest people in my heart. Panalangin lang tanan, Amahan. I pray, Father, sa tanang nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sunod sa ilang kasing-kasing. Bendisyon isla, Amahan, panalangin tungod sa ilang pagbudlay sa pagpamati sa imong mensahe. I claim, Father, in Jesus' mighty name, for more abundance, prosperity, favors, healing, miracles, surprises, privileges, open doors to come to each one of us right now. In Jesus' mighty name, I claim and declare also for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, and satisfiers, worries, all our sins, Father, please dissolve. And please, Father, touch each one of us one by one. Labi nang naisakit sa ulo, utok, matalong baba, liog kasing-kasing sa atin sa baga, sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, baso, cells, sa bukog, sa padi sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot, Father, those who have nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, psychological problems, emotional problems, undiagnosed diseases, unknown sicknesses of our physical bodies. Father, please heal us. You're welcome, Holy Spirit. Veni Sancti Spiritus, touch us, heal us, empower us, Yahweh, your wisdom to each one of us. Comfort us. Santa Maria San Jose, pray for us. Pido apostol, mga apostolis ng tanan, pray for our courage and bravery. San Miguel Arcangel, Marcangelis, pray for us and protect us. Jose Marascriba, Tamas de Acunas Agustin, San Vicente Ferrer, San Camilo, San Roque, pray for all of us, wisdom and healing. Uban ni San Joaquin Santa Ana, Torre Padua, San John de Cruz, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Isidro Labrador, Chofilo Camumot, Photo si Patrick Pitong Paul Anthony, all saints, miracles, blessed our loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' mighty name. Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos kapitulo 7 14 ngadto ug 23. Ang makahugaw sa tao. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug giingnan sila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini, bisan unsa ang mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Sa diyang bibiya na siya sa panon sa katawhan ug misulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an may tungod sa maong panultihon. Itubag sa Jesus kanila,
ang inyong panabot sama ra sa uban, wala balay kamo makasabot, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kaya ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus tiini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Kung ipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao makadtong mugula kaniya, kay gikan sa kasing-kasing ang tao makaunaog dautan, makahimog sa lawayong pagpakikilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kakug, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapaytason ug kabuang, king tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Today we are remembering Saint Jerome Emiliani, founder of the Sammachian Fathers, was born at Venice, Italy in 14th century. Being a skillful army officer, he was appointed commander of the fortress of Castelnuovo near Treviso. When the town fell into the hands of the enemies, he was captured and chained in a prison where he meditated about his sinful life. After a miraculous liberation attributed to the intercession of the Virgin Mary, he decided to dedicate himself entirely to God. Saint Jerome was ordained a priest at 37 and devoted all his resources to the poor, established orphanages, hospitals, and shelters for penitent prostitutes. In 15th century, he founded the Congregation of Clerks Regular of Samasia, a town near Milan, whose charism was to care of the orphans, the education of the youth, and the permission of the young priest. He died as a victim of an epidemic disease he caught while assisting the sick, and was named patron of orphans by Pope Pius XI in 1928. The saint that we are remembering reminds each one of us that there is no late for God. Why wahi para sa Ginoo. Ngano tungod kay usa ni siya ka sundalo originally, then kini si Saint Jerome usa-usab kini ka makasasala sa diyang nadakpan siya as a soldier. Kapriso siya, nakapaulandong siya sa iyang kasalanan. That was the beginning of his calling or vocation in the deepest chambers of his heart. After his liberation, miraculously, according to his biography, because he prayed to our Blessed Virgin Mary, he decided to dedicate his life to God fully. He was ordained, and in fact, a great servant of God, because he founded a congregation, hospital, orphanages, and many more. He helped the poor dito sa iyang mission land. He was ordained at the age of 37. Usa kini ka hulagway nga way late para sa Ginoo. Kung magbag-o ka, kung sa imong edad ron, isag kinsa ka, dako pa kag chance. Kay matod sa 2 Peter 3:9, ang pailob sa Ginoo perting dakua. Everyone deserves many chances according to the version of God. Mao na kung nauwaw ka nga magbalik loob sa Ginoo, ang santo nga itong gihandom karon, nag-aghat kanimo, nagdasig kadimo to imitate Him. Idara na siya
nga nakauna og bag-o sa iyang kinabuhi. Unya, bisan pa, late 40 na siya, nagsugod siyang ministeryo, daghan kay siyang mga naabot, tungod kay ang Ginoo, mitabang man sa iya. This means, pag ang Ginoo mutabang nato, daghan tag makabot sa atong kinabuhi. Basta mubalik lang ta sa iyang mga kamot. Unya, kining santo atong gihando may gugmaon sa mga biyuda, ilo, sa mga way nagpangga o nagatiman. Mao na ilang gikasantusan. Most of the sins, ang ilang pagpakabana sa mga sinalikway, mao ang ilang gikatsampyunan na ining kinabuhi. Ang ako balang, sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw, niining kinabuhia, can we do a certain favor in favor of the poorest among the poor, of the rejected people, or to anyone? Di ba kay magpakabuhi ta for our own sake and welfare? Pwede ba atong usbon? Bisan gamay lang. Because one good thing is enough for us to be saved. This is what I believe. If you are consistent to one good thing, day by day, pwede nang maglangit nimo. Pwede na mahimo nimong passport, ticket. Mahimo nang Yahweh key to open the door of salvation for you. Pwede ba? Like St. Jerome, di lang ang atong kaugalingon may atong una-unaon, kundi ang uban. Bisan sa ginagmay nga pamaagi. Total kita man ang Diyos. St. Jerome, iampo mi, naunta, sama nimo, makainuklog mi, nga day uwahi, kung magbag-o ato bangas Ginoo. Pray for all of us, na makaamgo mis among kalapasan. Pray for all of us, na may gugma mi sa mga timawa, kabus, sinalikway, sa mga walay nagatiman, sama kanimo. Kay kami nagtuo, ang Diyos may muot kung kami maghimo og maayo sa iyang mga anak nga maong among isikataho. Pray for our healing, miracles, conversion, enlightenment, favors, prosperity, abundance in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Power line for today. It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not, according to Andre Guide, I'm not mistaken sa iyang apelyido, the author. Kay kining mga power lines di niya ako kinupihan ako ni sa mga great authors and writers sa ilang kapanahunan, and I am rephrasing it every day through this ministry. Mingon ang author sa atong power line, mayo pa og kasilagan ka kung unsa ka, kumpara higugmaon ka sa dili ingana ka, sa dili di ikaw, because you are pretending. Because there are many great pretenders on this planet Earth. Ang uban nagtakuban, nagmaskara, nang tan-aw sa uban, buutan, maayo, matarong, mao nang gimahal. Pero yung author, di na maayo, mahalon ka nga dili na ikaw, because you are pretending. Mayo pag gikasilagan ka, kay nagpakita kang ingana ka, nagpakatotoo ka, wa ka magtakuban. Ako saludo man ko sa mga taong honest, kanang dili pretender ba? Napita mga lalaki nga mupadayag siyang tinuod nga gender, siyang tinuod nga identity, or mga babae nga mupadayag siyang tinuod nga identity. Saludo ko ana. Bisan sa ato mga paniniwala, pananampalataya, kung manindigan ka that you believe on this what we call truth, religion, denomination, ministry, di ka magpapretend ba?
Kanang kumbinsado gid ka, mas nindot, bahalag uban, wa ka uyon. Ang importante, ikaw, kumbinsado ka nga sakto ka. Although other people are opposing your stand, your conviction. Ug mao sa nga akong gipamalandungan, posible, nga daghang mga tao dili uyon sa akong mga gipamahayag matag adlaw. Pero based on our power line, it's okay to be hated for what I am preaching, for what I am delivering, for what I am telling. Kaya nagpakatotoo raman ko. Kumpara inyo kumalon niya, nagpretend ra ko, pili mo. Kasilagan ka, kaya nagpakatotoo ka, or malon ka, kaya nagtakuban ka. Nya, this is what I believe. Ang tao ra bang sigig sodog maskara, kadugayan, wa na isulob mahugta nagmaskara. People of the living God, thank you for joining us. Present givers, salamat ninyo. Another benefactor of this ministry informed us last night nga moapil siya nining atong ministeryo, and at the same time para makatabang sadta. Kay mao man ni ang konsepto nato, we allow advertisers here, we allow donors here, labi na kadtong naay mga businesses, para in return makatabang sagko in promoting all your businesses. Daguplo Watch Repair Services ana kini nimutang sa Hagna Atrium, Hagna Public Market, Hagna Bohol. Kini sila moayo sa kasi-klaseng mga relo, nagbaligya sa kasi-klaseng mga battery, strap o pisa, o nag-wholesale price alang sa mga lehitimong technician. And at the same time, tungod kay padung naman ang summer, dunay summer classes ang atong igsuon, usas pinakamaayo nga organize sa atong lungsod, o gani usas pinakamaayong musikero nga akong nakita, Limpyog Agi, si Junit Daguplo, mga musikero manggini mga Daguplo, dugo ning Serge Balaba, ikagaw ba ning Dudong Bahadi, mga musikero, nanis kay grupo. Then Daguplo Music Tutorial ana kinimutang sa Kanulaw, Hagna Bohol, nagtanyag sa serbisyo basic guitar lesson, advanced guitar lesson, piano and organ lesson, violin lesson, basic saxophone lesson, recorder lesson. Niya pagkikitay lang akong higala ever since Brad Junit Daguplo, or adtua siya dadto sa Atrio, makita ninyo sa iyang negosyo sa ilang watch repair shop. Oftentimes adto ra dito moduol pag naatay ipakuri-kuri. Munang salamat igsuon for joining us. Then thank you Joseph Cataradanien, Engineer Christopher og Ilin Mukoy, kay praying for Nay Maria, Christoph Kiara, Nay Dudig Tayboy, ilang pamilya nagtabang nato, Iljon Victoria Nyuwa, pamilyang Ilimon, sa B&S Ticketing Shop, duol sa Bamonde Parlor, ug Sagbayan. Thank you for monitoring our broadcast sa second floor sa atong public market. Thank you. LG Alop, Bisprening Kumaring Nursing, dias iskinita padong sa Ruas Park. Then, thank you, Brinmill, Inhan, salamat. Asteria RC Dutarot, Yapig Ampo, si Tay RC, Binkin sa Namigraso, og Judith, og Dumi, Kasukot Galinato, nagtabang para sa atong Autis and Feeding Zone to be held in Mabini. Salamat. And also, Brad Foy Odarbe sa Carmuli, nagpaabot sab sa iyang tabang nining atong Autis and Feeding. Bag-o daw abot niya. Salamat kayo. Not necessarily nga dinaggan, I'm not expecting nga muhatag mog sinako, ang ako lang bisag usa ka kilo. That's enough. Kay matipo na, mudako man na. Then thank you Felix Bonifacio Riwa, usa sa ligi nato sa Anda, ubas mga makinano,
sa mga tan sa Global 1 Global 2 doon sa Anda di Boracay ug naipod sa Dagulde mga givers nato from Anda. Daboy Vincent Lido, thank you for our GD Foundation. Manuel Ilacang, kagrupo ning Bibiliksyonis sa vegetable section sa bas mga question diha. Thank you mga listeners nato diha sa Guden section sa public market. Animo subong nga Ilaya, Celerina Salarda, Crisis Salarda grupo ni Adelimit. Ya, kining tagabong nga Ilaya nga mga givers nato grupo ni Pas Kabunok. Thank you. Mando Biliksiones, then Kim Adni Labadan, Oroquita City. Salamat higalang Labadan. Bag-o nato nga benefactor gikan sa Mindanao, gasunod nato matagadlaw. Agaw Chupi, thank you. Then Salabi family of Mambuol, Tisipagnawan, Mersa Cadenias, Jeribib Sabiuno, Inday Cruz School, atong pinanggang pamilya sa Bunaya Gindulman, uban ni Ricky Jenny School, ni Kagawad Lito o Wilma School, ni Emmanuel o Alma, and the rest of their children, together sa atong benefactors from Ginakot, Gindulman. Salamat. Then, Johnny Milanakdal, sa LTO, Edita Edmundo Belicario, itong business partner. Edita, thank you so much. Then, Torre Nora Galbi, uban ni Inge Sayuta, og Belga Store, salamat. Melde Betancor, sa Abu Natasya, na siya ay groceries, peanut butter, tablia, apartment. Ako ning advertise kay negosyo ni niya, the walking store of Gindulman, kaubang Temawi. Dudong Luking Baybay, sa Garcia, George Lagagampang, sa Herbalife, Garcia, Jodel Galindes, Jotan Arlen Erabon, Carlos sa Chicken Barbecue, Tapad ni Bilyong, Construction Supplier, ug Motor Parts, then Aslay Chorizo, Disugbo, nasa nas Altia, if you want a party or to dine, to eat, adto mo sa Paraiso Rock Resort, pagpahimsog sa lawas, adto mo sa Asibis Body Fitness Gym, then pagpaanyag sa Dagway, tuasad sa Asibis Body Fitness Gym, doon sa Rick Mill Parlor, tanang klaseng beauty products para sa inyong panagway. Then, Robert Clufy Labadan, Arnold Rosel Naldusa. Then, somebody texted me, Engineer Kit, I don't know if because of their location, somebody is texting us from Pilar, naminaw daw sila karon, but our signal is very low because of the location. Please apologize people of Pilar, tungod na sa inyong location tingali dili kayo maklaro ang atong signal kay ang Pilar magud ubos niya. Our signal is transmitted in Ubay and in somewhere. Mao nang salamat sa inyong pagpaminaw, bisan hinay daw ang signal nato sa Pilar at this point, but not all areas in Pilar. Tingali sa mga habog nga lugar tinauta, pero adto sa Lulan medyo apiki ang atong signal. Pero despite niya na, thank you for tuning in, people of Pilar. Somebody texted me right now. Then Romjic Rygods, ang model na Parehasinto, thank you for tuning in. Tanan lang branches ga-monitor sa tong Wali for the sake of their customers. Salamat kayo. Dool is atong traffic light. Thank you mga in charge sa Pulis Dangpanan. Dool kang Rubin Barber Shop. Salamat Rubin. Itong higala. Kay oftentimes ga-monitor sila sa atong Wali. Josephine Ulager, Tabed Alan Sabilia, Ben Kinsanami Graso, again thank you. Tony Flor Codilia of Codilia Lumber Shop, Bernal Family, Tony Madira with Nay Prosisa, Yang Alalay, thank you. Donis Goldsmith, Crisons Asebis, Duding Galindis. And I would like to inform that there will be a change sa atong sponsorships beginning tomorrow. Mao nang mangayo kog gamayng dispensa because our management is instructing us already nga ang atong tagaan o emphasis labinas na ay mga negosyo
kadto lamang ga-update sa ilang sponsorship or donation nining atong ministeryo. Mao nang mangayo kog dispensa daan kuno galing ang inyong mga pangalan will not be included. It means tingali walang mo kabantay nga wa na mo ka-update sa inyong tabang nining atong ministeryo. Ang ako open ko sa mga advertisers, sa mga business men to advertise kay ngano para nako practical ko para makatabang mo in running this ministry because we need financial supports. Ug mutuo mo nako usas pinakadako gasto nga ministeryo mugamit kag media, radio, TV, newspapers, internet. We have also our satellite ministry. We spend a lot of money every month. Mao na rason ngano nga medyo midaw ng akong health tungod kay very stressful. Unlike noon karon nga medyo naka-adjust na ko gamay. Tungod kay mga gagmay nga mga changes also. Unang salamat ninyo. Altia displays the following. We have pure tablia. Pwede niyo igasa, try. Herbal coughing floor, pans karon cookies ni Crisons, peanut butter, ni Adonis, itong maalat ni Sami, butane ni Edita. My book is available at Altia. Natay Rosariwan o Binahan, groceries. Sa tong ginagmay negosyo diya. Dool sa Ilihan Foothill or dool sa tong tennis court. Unya natay litson manok sa Altia. You're falling in love at first bite. Try. Ato pag ginang gibutangan og tanglad to make our litson nutritious. Mo nang gibutangan ato og tanglad bisan lisod mangitag tanglad. Kay kamulo pamantang culture og tanglad. Pero we're trying to put tanglad every day para nutritious ang inyong makaon. Try our litson manok. Nya nakakita na ta nga everyday na natay mga patronizers sa atong litson manok. Nya muluto tag ulo sa baboy, pato, pabo, biseng manok. Kita lamang ang pwede muluto ngano atong makina, atong equipment, atong pugon is capable para muluto mo serbisyo ninyo. Pwede mo magpabook na mo birthday, kasal unsa diyang okasyon, adto mo sa tapad sila kay Bulkarsing Shop diha in line sa body spare parts. Nara diya sa highway, doors tong traffic light. Altia litson manok. Adto mo niya pabook mo adto. Ato ning panginabuhian para mabalance nako, nagwali ko at the same time nagnegosyo. Nya naman ko media mo nang ako ginang advertise para ma-promote kay ang atong negosyo infant pa, bata pa. Nanginanglan pa og double efforts sa pag-advertise, pag-promote. Then I would like to reiterate this nga kamong mga subscribers wherever you are, kamong mga benefactors dining ministeryo, kamong mga nagpalit sa negosyong Boss John o kining ubos ninyong alagad, kuha na gamayng tipik percentage para idugang sa atong outreach and feeding program together with our volunteers and donors. Mao na ang tinuod because atong na practice ang Ginoo nay bahin malakyas strategies, pero we forgot nga sa Exodus 23:22 in the Old Testament ang mga tao kaniadto pag naiabot na panginabuhian na ibahin ang mga kabos. We practice here the culture of giving. Then after our outreach in Mabini, Boss John Daniel told me that we will focus our outreaches and feedings here in Hagna. Mao nang I encourage all of you. May na lang makadugtong tabisan kas ang kananan. Because it's so, what we call, expensive or dako kayo gasto ang atong gibuhat nga krusada para sa pagpakaon, pagpanghatag, mao nang wa na muna suluha. Nanuktok mi sa pultahan sa inyong tastag sa kakasing-kasing. Tingali di ay, makasabot mo like other people nakasabot. And they are helping us, they are joining us. Mao nang ako, practical ko nga magawali.
praktikal kaayo. Nangita kog kwarta para mabuhi ang akong pamilya, then nangayo kog tabang ninyo. Kaya ako mismo kabalo ko sa akong capacity. I can't run this ministry alone. I can't. Munang salamat sa mga volunteers, prayer warriors, tanan nga naglihok behind of what I am doing sa ministeryo, sa kong kanabuhi mismo. Salamat ninyo. Unya kadtong mga nagbalik sa atong ministeryo, thank you so much. Thank you so much. Ang ako ba lang, hopefully, kamong mga haligi nato, mga nagsuporta nato, di ko ninyo biyaan sa ire. Kung sa tataman, hopefully, kamatayon mag-ula nato in propagating the gospel of Jesus Christ. Ako, bisan sa mga krisis, mga pagsulay, I am faithful to all of you. I am speaking here, the gospel every day. And hopefully, parihaw ang tata, faithful mo no matter what, magkrisis mo, magka-problema mo, you will not give up. You will continue. Keep praying for Naikura Iko, pero ginagalamito na Ilosa Sibis, Alice Castures, Galvadores, and many more na nagpaampo sa atong programa. Tanang nag-tune in, nagsunod sa mga kalsada like Dutebit Restaurant. Thank you also for tuning in. Montiri, asa pa. Kay every now and then na may maingon, brother, kusog ba ang among radio? Like Office of the Limit in Garcia and many more. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa makahugaw sa tao. Kung magisgot ta og siyensya, pag mukaon ka og kanang wa hugasi, mukaon ka og wala gitarong og luto, makadaot na. Pero technically speaking, di na sala. Pero I would like to clarify kining ni Kristo nga way mosulod nga makaangin sa pagpakasala sa tao. Dili ni siya absolute. Ngano tungod kay this all about sa mga gidili nga pagkaon kaniadto. Usaha na ang baboy and some more according to Acts chapter 10, chapter 11 nga ang Ginoo gapakita ni Pedro og panapton nga ang tanan nga naas panapton o patiil pwede nang kanon. Mao na kumukaon kay gilimpiwas Ginoo, di na makaugaw. Pero how about drugs? How about cigarettes? How about wines? How about mga fatty foods? How about soft drinks? Whatever nga atong gi-intake nga dili makatabang sa tong lawas, technically di na siya makahugaw nato, di ta makasaan na technically, pero kabalo mo, my dear people, ang epekto, please apologize and please don't get me wrong, excluding these drugs, way labot ng drugs, kaya bisan kas alang nga motay ka ana para nako, it can damage you. Pero kining mga common nga nabaligya nga legal, kung constant using of that what he called cigarettes, wine, whatever, na nahimo na tong bisyo, it can destroy the temple of God, 1 Corinthians 3:16. Right? Mao nang along the road, if you are using it regularly, constantly, it will damage your body. And if your body is damaged, you are committing a big mistake, a certain sin, according to 1 Corinthians 3:17. Si kinsa tong gaguba sa templos Ginoo, iyamang silutan. Meaning there is a consequence in destroying the temple of God, which is our individual body. Sa unsa itong gi-intake, sa unsa itong gitulon, gikaon, giinom. Kung nadaot ta, natay tulubagon. Bisan ng drugs, kas alang, niyawa ka maingog, nadaot ko, naa na kay tulubagon. Tungod kay makadaot yun na, and it is illegal.
Pero sa ubang mga pagkaon, my dear people, katong mga gibawal, kaniadto, yung si Kristo di na makahugaw, pwede nang kanon. I am clarifying what Jesus said is not absolute. Ngano, tingalig mo ingon si Kristo, sa Mark 7, nga way makahugaw mo sulod, therefore, ang drugs, ang bisyo, whatever, nicotine, fatty foods, di na makahugaw, and Jesus said it, meaning it's okay for us to take it. No, this is not an absolute. It was referred to the prohibited foods, animals, in His time, Yesus Kristo, okay na. Pero sa mga Pariseo, yung sa dili, sala na, makahugaw na, di na maayo. Yung Kristo, way mo sulod sa baba nga makahugaw. Ang makahugaw, ang sulod sa tao, ang atong una-una o kasing-kasing. In fact, according to Apostol Pablo, diya sa Roma Kapitulo 7, 15 upward, mingon siya, wala ako makasabot sa akong gibuhat, wala ako magbuhat sa buot kong buhaton. Hinoon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Busa kon gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton. Nagpailak kini nga uyon ako nga matarong ang balaod. Busa dili ako mao ang nagbuhat niini kundili ang sala nga niya kanako. Nasayad ako nga wala gayo maayo nga niya kanako sa akong pagkatawanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko noon ang dautan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako mo'y nagbuhat niini kun dili ang sala nga niya kanako. Paul attested nga ang iyang kahiladman puno sa kahugaw, kadautan, sa kasalanan. Ug mao ni ang makahugaw sa tao, literally, kining gitawag nato og sala. Ang mga di maayo nga atong gitiner sulod sa atong hunahuna o kasing-kasing. You know what? Believe me, si Pablo mismo na apoy tambag about sa mga tao nga ang hunahuna puno sa bidya. Filipos 4:8 mingon si Pablo, sa katapusan mga igsuon, punang inyong nauna sa mga butang nga maayo ug anging daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug galangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat na dungog ug nakita diri kanako, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Filipos 4:8-9, punang inyong nauna sa mga maayong butang. In other words, puno nato ang atong kailadman sa mga maayong butang. Ngano, this is what I believe according to the statement of St. Thomas de Aquinas. Brilliant nga pari mingon siya. What you eat is what you are. Meaning, this referred to the Eucharist. Once you are receiving the Eucharist frequently, constantly, and because the Eucharist is Jesus Christ Himself for us Catholic believers, what Thomas expected from all of us, kabalo mo, kadugay itong kaon ni Kristo. Kaya Kristo John 6:54, kasi mo kaon ako, makabatog kinabuhing dayon. Kadugayan natong kinaon ni Kristo through the Eucharist, through Holy Communion, one of the sacraments for us Catholic believers. Kabalo mo, my dear people, what Thomas expected, presumed, na kita may samat ang Kristo soon or later. Therefore, it is a very, what we call, sinful reality that some of us are frequent receivers sa Holy Communion, regular tang gadawat ni Kristo. Pero until this time, wa pagidtaon mataklita sa atong gidawat. Because ingos Thomas de Aquinas, what you eat is what you are.
what he expected sa sige natong kaon ni Kristo kadugay unta mura na putang Kristo sa tong gawi kinagbatasan. Manang usa ka makalaulaw nga realidad sige tagkalawat unya wa tay kausaban wa ta mahitakdi sa atong gikalawat nga si Jesus Christ. This is the same kung sige kag kaog baboy, if you notice imong lawas mura na pug baboy kapoy lihok, hilig tag manok, hilig tag baboy, mao nang kakatuka. Tinuod ba yan kay mapattern nato ang karakteristik sa atong gikaon. Ingon si Thomas de Aquinas, di ni ako iyan kumukawon tang Kristo, sunoliter, mapattern ta sa atong gikaon, siyang behavior, kinaiya, characteristics ni Kristo. Nyaon sa atong gikaon, matagadlaw, kaon ta og baboy, fatty foods, manambok ta. Nya hilig tag manok, mo nang atong kinaiya usahay, kakatuka. Nya hilig man ta og bisyo. Mo nang atong lawas, bisan batan-on pa ta, tiguang natatanawon, nadunot na, nadaot na, ang atong lawas, tungod sa atong gi-intake, sige ta gamit og drugs, unsay tabo, ang uban nalisuan nagpangisip, naghimo nagkrimen, naghimo nagdi maayo. Ngano tungod sa ang gi-intake, kay what you eat is what you are. Pag ang imong intake daot, makadaot sa nanimo, soon or later. You got my point? I am just clarifying. Meaning, kung unsa ang naa sa sulod constantly, it will damage you, it will affect you. This is the principle of Thomas de Aquinas. What you eat is what you are. In other words, what is inside within you will affect you. Ingani ang akong na-learn. According to my different mentors, kining sakit nga mga fatal diseases, mga terminal diseases, mga hard to cure diseases, basis ilang research studies sa psycho-spiritual, nanay mga gihambin sulod sa kasing-kasing o gunahuna. Usana, what Jesus is telling us according to our gospel, pagdumot, kaligut-gut, basta bidya nga sulod sa itong kasing-kasing nga wa pa nato gilitgo. Kabalo mo, it will produce sicknesses, diseases, soon or later. Kung natinirni mo na for how many years, the longest you are retaining it within you, it will cause sicknesses in your physical bodies. Kining mga naay sakit nga skin diseases, ingon ang usa ka author nga taga Cebu, si Ben Garcia, according to his book, kini mga sakit nga skin diseases, kini matawana na nagidumtan niyang iyang pagdumot dulot sa amay, gusto niyang dalhon hangtod sa lubnganan. Di ba ingos Kristo? Nga ang unsay na sa sulod mao ang makahugaw sa tao? Di lang makahugaw, ang unsa na sa sulod makapasakit sa tao. Literally. Kay kung kining bidya gali mo'y maghari within, and this is what I notice even in science, ang tao gali nga naay problema ang iyang bituka. You know what is bituka? Intestine. Either small intestine or big intestine. Pag hugaw gali ang iyang sulod, based sa iyang gikaon matag-adlaw nga dili healthy foods, dili nutritious foods, kabalo mo, my dear people, ang iyang ginhawa is bad. Mao na yung mga bad odor or bad breath ba. Ngano man na, refleksyon na sa unsay na siyang sulod. Kung hugaw pirmi iyang ginakaon, mao nang bad breath siya. Believe me. It's not about kanang bad breath kanang wa kay pagpanglimpyo, no. Dagang mga tao nga baho gyud siya o ginawa tungod na, please, sa mga nangaon, I'm just clarifying in order you can relate to what I am speaking right now. Di lang na tungod kay wa siya timan siyang personal nga hygiene, kundili, my dear people, tingali sulod niya sa iyang tiyan, tuwalid to ang mga gikaon niya, hugaw, mao nang bad odor ang atong mahanggab gikan ni ining maong tao. Kung dugta tong gikaon within or minus ang iyang
Itawag nato og pagbawas or bawel mao nang ngilad. Baho ang maong tao. Kay unsay na tinir sa sulod, makabaho. Kung garbage ang nasa sulod, mabaho gyud ang tao. Bisan asa ka, pag naay garbages, kabalo mo, mabaho ang area. Unya ang garbages nato, atong utok o kasing-kasing. Meaning, kung nagtinir ka ni ining bidya sulod sa imong kasing-kasing o sa imong nauna, nagtinir ka daghang garbages sulod nimo. Then, what can you expect about you? Do you expect na humot ka? No. If some people around you, if your friends cannot smell your real odor within, God can smell you. He knows you. He knows what is within you. Na puno des garbages according to Paul, Romans 7. Sulod nako ingos Pablo, hugaw, daga garbages, daga sara. Nya mao ni gimin ni Kristo in our gospel, nga mao ni ngilad sa tao. Ngano sometimes ang tao makapanglingla. Limpyo tanawos gawas, nindot ang pamarog, nindot ang postura. Pero kung nablihan ang iyang galamang kasing-kasing pirting hugawa, Matthew 27, ingon si Kristo sa mga Parisiyo, mura mo og pantyon, inigable anang pantyon kabalo mo, Matthew 23:27, limpios gawas, pero sa sulod hugaw. Ingana ta. Nindot ta physically, pero ang atong kiladman puno di ay o garbages, puno og luggages, puno og daghang dirty. Ug mao ni ang makahugaw nato, not only to our soul, individual of us, but even to our physical body. Ngano? Mao man giingon sa Galatians City, what you sow is what you reap. Unsa imong ipugas mo imong maani. Unya kun imong itanom ng kasuko, kayugot, jealousy, and evil thoughts, evil emotion within us, mura kag nagtalog binhi ana. And what can you expect? Disaster, sicknesses. You know what? Kinidi nga ato mga sakit nga atong gipangambin, tingali bunga ni sa unsay naas atong kasing-kasing. My doctor said, when the result got out, after he was shocked, kay according to her diagnosis prior to a certain to do echo to find out the status of my heart, abi niya, grabe ang akong sakit. Motong she was advising me, yun siya, dong sir, adto patutuy ko kay akong duda nimo. Delikado gyud ka, sus muragi kog kamatyonon sold sa room sa clinic sa mong doktor in Tagbilaran. Believe me, di na ako ma-imagine. But after the result, pagbasa niya, only few or very slight nga trouble sa akong kasing-kasing, ingon siya, dong grasya ni, gasa ni, and this light nga trouble sa imong kasing-kasing reminds you nga ilitgo tanan nimong kayugot-got, kasuko, kay ano, igo ko ana. Pagdumot, kaligot-got, kayugot, pagisgot mo. Tingali nagtumog, wa ko kasuway. Labihan. Long period of time nga daghan ko ginanakit sulod sa akong kasing-kasing. Ug nakita nako ang epekto. Ni-indulge gamay ang akong kasing-kasing. Base sa result. Pero I am feeling good right now by the grace of God. Kabalo mo, my dear people, kining akong stress, ang pinaka root ko sa akong stress, kanang naakay bationg bidya within you, within me, sa akong utok, sa akong kasing-kasing, mudadat, Mr. Brother, wala mi akong paminaw, himatyon ko, ngano man na, di, gisapot ko, nasuko ko, nahiubos ko. See, kining ato ding gibati sa within, pag di ka kamao mo manage ana, pag di ka kamao mo handle ana, it can affect your physical body. In other words, kana ding ato mga sakit physically, you will accept this or not, bunga na sa unsay na sa tong sulod.
I'm saying tama ko, exactly, absolutely, pero based sa akong research sa kinabuhi, kasagarang masakiton na gitaguan sa kasing-kasing nga kasuko, kaligot-got, pagdumot. Ito ng taong hilugan by the power of the anointing of the sick. If you notice, imbis giandama na og insurance lungon, ang uban nagpa-schedule na daan og misas patay, sus paguman paghilog naayo. Kung magkumpisal naayo, nga ang iya ding sakit nga daw dayeng sa himatyon siya. Bunga dito sa iyang sala. Kay kining magtinirta garbage sa atong kasing-kasing una-una, usala kasala. Magkapaitom sa kalag, unya makapasakit pagyud sa lawas, mao na kining sala has dual effect sa tao, not only to your soul but also to your physical body. E nauna ninyo, makasasa ko, kalagran ako, bahalag maimpirno ko. Right? Nayuban bitaw kadungog mo, sa bahalag maimpirno ko. Pero wa sa kabantay, nga day by day, ang iyang lawas, nagkalunos, nagkasakit, ngano tungod na sa iyang sulod, nga hugaw kaadyo. Gitawag nato o plastic balloon or bula. Kunari tas plastic balloon, medyo ang chemical ray atong mahanggab. Pero ari kag bula, baho kayong sud sa guma sa bula. Right? Tanang baho niya. Kasuhay mo, try. Bisa ka ng ligid. Simuta, baho kayong guma. Pag mo explode na, ang ligid, ang guma, may atong masimutan ang iyang baho. Pag mo explode. Right? Kining sala nato, kahugaw nato, pag mo explode na galini, sulod nato, itong lawas, apektado. Maunang, today, I am informing you, I am here to deliver this truth, nga kanang inyong sakit, atong mga gibati physically. Ang tanan nga naa sa atong physical body, bunga na sa unsay na sa atong kailadman, probably mo pagining gilagaan sulod nimo. Tungod kay mao ni ang imong gipakaon matag adlaw. I agree with this principle. What you feed will become alive now and forever. Unsay sige nimo og tuwa, mabuhi na. Murag hayop, sige nimo tuwaan, mabuhi na. Ang imong kasing-kasing, imong mangtuwaag, kasuko, kaligut-gut, ang imong nauna, imong gituwaan, og daghang daotang pang nauna, mao na ang imo rong gialagaan ang bidya nga sulod nimo. Mao na ang imo sang physical life, ang imong physical body, apektado. In order you will receive healing right now, praktisa ang pagpasaylo. Ilit ko ang naa sa sulod nimo. Ilit go ang daotan nimong hunahuna. Ilit go ang daotan nimong pagbati. Ang tanan nimong kayugot-gut pagdumot, kasilag, what Jesus is mentioning according to our gospel, release it. Abandon it, reject it. By the help of our Almighty God, Tito 2:11, ingos Pablo, ang grasya may makatabang nato para mabag-o tas tinuuray. Ang unsay garbages nga naa sa sulod nato ato nang ipagawas. Kay like our physical body, kundi ka mupagawas imong hugaw regularly, you will die because you will be poisoned. Right? Mao sa ni may tabo sa atong kalag, kung ang imong hugaw sa sulod di nimo pagawas, imong kalag mamatay nya, apektado imong lawas. Mao na gusto kag milagro, gusto kang maayo sa imong sakit, gusto kang maayo sa imong gibati ron head to foot. According to my doctor ingon sa Edsel, kanang nas imong kasing-kasing tingali di pa totally nga nagpasaylo ka, di pa totally nga imo nang gilitgo ang imong kayugot-gut pagdumot. Kay one of the questions sa doktor, one of her questions to me,
nganong nakoy gibati, and I told her nga dagan kay mga instances nga mibati kog kasilag pagdumot. Dagang panahon nga nadismaya ko, na-frustrate ko, na-depress ko. Ingon siya, aron maayo ka mawa ng problema gamay sa imong kasing-kasing, ilit go na. Giwalihan ko niya. And you know what? My doctor said to me is very timely to tell you also the same statements. Aron maayo kasi imong sakit, ilit go na. Di ni ako. Ingon ang doktor nga nagatiman sa ako nga ilit go daw sa akong gibati para maayo ko. Ako pod, ako nang i-relate ninyo. Ako ra nang gi-forward. Prescribed by what they call doctor of medicine. Katong doktor gud ba? Nga natiman ako. Mao niyang prescription ako. Ilit go. Mao nang ako siyang gituan, ako siyang giubi. Lahi na kaya akong pagbati ron. Sa una, makinomdom ko sa mga dagwas, mga tao, nagpasakit na ako, muulbo man akong dugo. Mo nang mag-high blood ka, mo nang mag-hypertension ka, niya, mudugang hyperacidity, musaka, imong acids, mo nang ulceron ka, hyperon ka, kabuhion ka. Ngano, nagtrubos man ang imong within. Di ba? Ingos tamas, what you eat is what you are, what is within you will make as you as what you are now. Kanang imong butang sa imong kasing-kasing. This is the same by the statements, if your heart is full, your mouth speaks. Kung ang imong kasing-kasing puno, musulti mong baba. Unya, unsay na sa imong kasing-kasing gisulod, maingana ka. Kay unsay imong gikaon, unsay imong gisulod, you will become like that. Mao na, kung tanaw nimo bidya imong kinabuhi, do not blame anyone. And do not blame God. Blame yourself. Probably daghang bidya na sulod nimo. Munang bidya paminaw nimo. Munang way lami imong kinabuhi. Kinsa may magmalipayon, magmalinawon o ganahan sa imong pagkaikaw. Paminaw nimo sa imong gulingon, di ka komportable, di ka at peace, dili harmonious imong within. Liman ka na asulod nimo ang hugaw. Gi-virus ba, gi-bacteria ba, muras kong laptop, gi-virus. Ingana ta. Mo nang atong feeling everyday way lami. Unsang pagkalami ana? Ngang atong sulod wa may lami. Mao nang gusto kag lindot, hapsay, peaceful, harmonious nga kinabuhi as you go in your journey day by day. I-release nang naa sa sulod ninyo. I-release na. Kay mao na hinungdan sa atong mga sakit, mao na hinungdan sa atong mga problema, mao na hinungdan nganong di ta easy, nganong uneasy ta, nganong di ta komportable itong kinabuhi, nganong daghang tagkaguol, kabalaka, tungod kay sulod nato, daghang bidya, daghang hugaw. Kanang imong yung pagdumot, mao ginay champion sa tanan sulod nimo. Mupatay gina nimo, gusto kag taas nga kinabuhi, la, ilit go ng imong pagdumot, imong kasilag, ilit go na kanang naa sa sulod nimo nga dili maayo nga pagbati, ilit go na. Alis din na sa pagigugma, pagpasaylo, alis din na og maayong pagbati, alis din na og maayong pangnauna. Gugma mo ipuli ana, instead kasuko, kaligut-gut, instead kasilag, instead hugaw, bidya nga pagbating nauna, alis din nagmaayo. Nya bisan pagwa kay gitake nga tambal, tingala ka. Imong sakit karon hinahinay og kaalim, hinahinay kaayo. Mao ra ba po ni ako nakita sa kong kagalingon. Giatake ko sa kong gibatis kong liog. Neto ning labayng mga semana, I never take any antibiotic. What I did, I rested, at the same time, I relaxed my heart, I relaxed my mind. Kay kini magong atong gibating mga sakit, tungod ni kay why relaxation atong heart o kasing-kasing, kay ang taong puno og dautan sa sulod di na ma-relax. Unya, you are asking God for healing and miracles. Yung Ginoo, it will happen to you once you will pull out everything nga di maayo sulod nimo. Then healing will take place.
healing will happen, healing will come, blessings will come. Kay maura ba niyang akong pagtuo? My friend in Cebu told me, he's also a preacher. In Sabrad, sa tanang hitabo ni mong di maayo, I know God will prosper you in order that the people who commented you, who attack you, who criticize you, will shut up their mouths. Then, iyang isumpayan, they will shut up their mouths because they are ashamed that God is in favor of you. Pero kabalo mo, agree ko ana. And I know it is happening to me. This is the reason ang mga tao, hilom na. And in fact, they are following with us. They are helping us. They are listening to us. Nahitabo ni, ngano nga God prospers me with my family, tungod kay na-practice na ako ni. Na akong ilitgo ang akong kayugot-got, although not easily, not totally. Mao ito nagpa-doktor ko, unya gitambagan ko niya, ilitgo na tanan nimong gibati within para maayo ka, hindi na ka masakit. Mao ni ang akong principle. Kung gusto kang itus up sa Ginoo, praktisa ang pagpasaylo. Praktisa ang imong gugma. Praktisa ang imong pagkamasanabuton. Hunaw-na ang mga tao nga nagpasakit nimo, nga imong gidumtan hangtod karon nga may hinungdan nga hugaw ang imong within. Tao ra po na. Masipyat o makasala, sama nato. Mao ni ang pirmi na akong ginauna. They are also human beings like me, nga ako masayop, siya po masayop. Mao nang dapat pasayloon kay tao pod masayop. In summary to what I'm speaking today, Ingos Kristo, ang sulod nato, mao'y makahugaw nato, mao'y mugawas nato, ang uban mo patay tungod sa pagbati, mang-rape tungod sa kaulag, uban pa, mo pusil tungod sa kasuko, di lang na, nga epiktos unsay bidya sa sulod. Not only in our doings, but also in our physical health, body, naasa na epikto. Mao nang, in other words, ang sulod nato nga dautan sa atong utok kasing-kasing, kung ato nang ipadayon, ato nang itinir, wagi kay maayong kaugmaon, wa kay maayong kapalaran. In order that nindot imong kapalaran nya, wa na kay sakit, hala, tanang naa sa sulod nimo, i-pull out na uban sa panabang sa labang makagagahom. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your real provider, the source of miracles, na inyong gikinanglan ako magampo. Ang masabtan da ninyo. Ang gingon ni Tamas Aquinas, unsay inyong gikaon, maingana mo. Na kung unsay nas tong sulod, maingana ta. Kung bidya po ta. Hopefully, ang atong nadungog matagadlaw nga pagtulunan, mauni mo na hinay og cleanse. Kay matod sa Psalm 107 verse 20, don't mistaken, ang pulong tambal. Cleansing John 15, the words of God can cleanse us. Muna, sakto na inyong gibuhat, DVD, na minaw mo, aron ang unsay sa sulod ninyo, sa utok o kasing-kasing, may nahinay na og kahanaw, hugasan, tungod sa pagtulunas Ginoo. Ako magampo nga makaalinggat mo nga ang atong mga sakit physically, bunga na sa unsay hugaw nga atong gitiner sulod sa atong utok ug kasing-kasing. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, abundance in Jesus' mighty name, with the Holy Spirit uban sa pangaliya sa langit ng inahan, Mama Maria, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.